Hawak ko ang sulat mula sa embassy. Isang tiket patungong Canada. Sa wakas, pagkatapos ng 8 taon, magsasama na kaming muli ng asawa kong si Dennis. Pero bago ko pa man maibahagi ang tuwa, isang video sa Facebook ang dumurog sa buong mundo ko. Doon ko nakita ang asawa ko. May karga na batang 6 na taong gulang. At sa tabi niya ay isang babaeng tinawag niyang the woman who stayed with me for 7 years. 7 taon? Habang ako rito sa Pampanga, nagpakuba sa pagtitinda ng kakanin mula madaling araw hanggang gabi para lang mabayaran ang mga utang na iniwan niya. Siya pala roon. Bumubuo na ng ibang pamilya gamit ang pawis at dugo ko. Pero ang pinakamasakit sa lahat, nalaman kong sa mga dokumento niya sa Canada, idineklara na akong patay. Binura ako ng sarili kong asawa sa mundo para lang mapakasalan ng iba. Ako si Marissa. Akala nila isa lang akong mahinang babaeng pwedeng tapakan at lokohin. Pero hindi pa nila alam, babawiin ko ang lahat ng ninakaw nila sa akin. Mula sa dangal ko hanggang sa lupang pinaghirapan ng mga magulang ko. Simulan na natin ang kwento ng aking pagbangon. 4:00 pa lang na madaling araw. Abala na ako sa pagkayod ng niyog. Sa gitna ng mausok at mainit naming kusina sa Pampanga, tangi ang tunog ng kudkuran at ang kumukulong gata ang naririnig. Masakit na ang aking mga balikat at ang aking mga kamay ay namamanhid na sa bawat araw na ginagawa ko ito sa loob ng 8 taon. Pero sa tuwing titingnan ko ang litrato ni Dennis na nakasabit sa aming dingding, nawawala ang lahat ng pagod ko. Para sa pamilya, para sa kinabukasan namin. Bulong ko sa aking sarili habang maingat na ibinabalot ang suman sa dahon ng saging. 8 taon na ang nakalilipas mula ng huling mayakap si Dennis. 8 taon na rin ako mag-isang nagtataguyod sa biyanan kong si Nanay Ising habang pinatatakbo itong maliit kong negosyo ng kakanin. Lahat ng kinikita ko, halos mapunta na sa pagbabayad ng interes ng utang namin sa bangko. Isinangla namin ang lupang iniwan ng mga magulang ko para lang makalipad si Dennis patungong Canada. Sabi niya noon, 2 taon lang, mababayaran na namin ang lahat at makakasunod na ako sa kanya. Pero lumipas ang mga taon at ang mga pangako ay naging tila mga bula na unti-unting naglalaho. Hanggang sa dumating ang umagang ito. Marissa! Marissa! May sulat ka! Sigaw ni Mang Carding, ang kartero sa aming barangay. Tumakbo ako palabas, bit-bit ang kaba sa aking dibdib. Nang makita ko ang selyo mula sa Canadian Embassy, nanginginig ang aking mga daliri. Halos mapunit ko ang sobre sa pagmamadali. Binasa ko ang bawat salita at doon bumuhos ang aking mga luha. Approved! Approved na ang visa ko! Sigaw ko sa tuwa. Narinig ko ang yabag ni Nanay Ising mula sa loob ng bahay. Ano yun, Marissa? Anong nangyayari? Tanong niya habang naglalakad palabas na tila balisa. Nay, sa wakas! Makakasunod na ako kay Dennis. Na-approve na ang papers ko para sa Canada. Matatapos na rin ang pagtitiis natin dito. Masayang sagot ko habang niyayakap ang sulat. Pero napansin ko ang saglit na pag-aalinlangan sa mukha ni Nanay Ising. Imbes na matuwa, tila natigilan siya at umiwas ng tingin. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun. Tipid niyang sagot bago bumalik sa loob ng kwarto. Medyo nagtaka ako pero binaliwala ko muna. Ang mahalaga, tatawagan ko si Dennis. Kailangan niyang malaman ang balitang ito. Dahil sa sobrang excitement, binuksan ko ang aking cellphone. Gusto kong makita ang mga huling post ng mga kaibigan ni Dennis sa Toronto para malaman kung ano ang lagay ng panahon doon. Doon ko nakita ang isang shared video mula sa account ng isang dating kasamahan ni Dennis sa construction. Happy 6th birthday, Liam! Ang caption. Pinindot ko ang video. Isang malaking garden sa Toronto. May mga lubo, may catering, at maraming tao. At sa gitna ng lahat, nakita ko siya. Si Dennis. Nakasuot siya ng mamahaling polo shirt, hiyang-hiya sa itsura niya nung umalis siya ng Pilipinas. Nakabuhat siya ng isang batang lalaki na kamukhang kamukha niya, mula sa hugis ng mata hanggang sa dimple sa pisingi. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Ang bata ay 6 na taon na. Ibig sabihin, 1 taon pa lang siya sa Canada. May anak na siya. Pero hindi pa doon natapos ang saksak sa puso ko. Sa tabi ni Dennis, lumitaw ang isang babaeng nakasuot ng puting bestida.
Maganda siya, maputi, at mukhang mayaman. Inabutan niya si Dennis ng baso ng wine at hinalikan siya sa pisingi sa harap ng maraming tao. Kinuha ni Dennis ang mikropono. I just want to thank everyone for coming to my son's birthday, simula niya. Pagkatapos, tumingin siya sa babaeng nasa tabi niya nang may pagmamahal na matagal ko nang hindi nakikita sa kanya. And most of all to my beautiful wife Vanessa. Thank you for staying with me for 7 years. Mula noong wala pa akong kahit ano rito sa Canada hanggang sa nabuo natin itong business, ikaw ang naging sandigan ko. I love you, honey. Nagpalakpakan ang mga tao. Naghihiyawan sila. Habang ako, narito sa kusina nating mausok. May uling pa sa mukha at hawak ang sulat ng visa na akala ko ay magliligtas sa akin. 7 taon na silang magkasama. 7 taon akong nagpapakuba rito sa pagluluto ng kakanin para lang ipadala sa kanya ang kulang niyang pambayad sa upa. 7 taon kong binayaran ng utang sa lupang isinangla namin para yang pala magamit niya ang pero, ang kinikita niya roon para bumuo ng pamilya sa ibang babae. Nanginig ang buong katawan ko. Ang luha ng tuwa kanina ay naging luha ng matinding pait. Gusto kong sumigaw, gusto kong wasakin ang lahat ng gamit sa kusina, pero parang nawalan ako ng boses. Biglang tumunog ang cellphone ko. Pangalan ni Dennis ang lumabas sa screen. Karaniwan, tumatalo ng puso ko sa tuwa kapag tumatawag siya. Pero ngayon, parang nakakita ako ng demonyo. Huminga ako ng malalim at sinagot ang tawag. Sinubukan kong gawing normal ang boses ko kahit na nararamdaman ko na ang pait sa aking lalamunan. Hello? Dennis? Sabi ko. Marisa, kumusta? Ang boses niya. Ang boses na minahal ko ng higit sa sarili ko. Pasensya na, maikli lang itong tawag ko. Marami kasing ginagawa sa site. Tumatawag ako kasi gusto ko sanang kumustahin yung titulo ng lupa niyo sa Pampanga. Napatigil ako. Hindi man lang niya tinanong kung kumusta ako o kung kumusta ang nanay niya. Titulo agad ang hinahanap niya. Bakit mo tinatanong ang titulo, Dennis? Mahinang tanong ko. Kasi, Marisa, may malaking opportunity rito. Kailangan ko ng dagdag na puhunan para sa construction business na itinatayo ko. Kung maibebenta na natin yung lupa mo sa Pampanga, mas mabilis nating mapapalago ang pera rito. Sayang kasi ang pagkakataon, baka maunahan tayo ng iba. Pirma mo na lang ang kailangan, tutal sabi ni nanay. Payag ka naman na, di ba? Nanlamig ang buong pagkatao ko. Hindi lang pala si Dennis ang nagtatraedor sa akin. Pati ang biyanan ko na itinuring kong sariling ina ay kasabot niya sa pagkuha ng huling kayamanan ng pamilya ko. Dennis, approved na ang visa ko. Sabi ko sinusubukang marinig ang reaksyon niya. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Naririnig ko ang mabigat niyang paghinga. Ganon ba? Ang boses niya ay walang bahid ng tuwa. Sa halip, puno ito ng kaba at pagkairita. Marisa, baka hindi pa ito ang tamang panahon para pumunta ka rito. Mahirap ang buhay dito ngayon. Baka mas mainam na asik, kasuhin mo muna yung benta ng lupa. Mas kailangan ko ang pera kaysa sa presensya mo rito sa ngayon. Bawat salita niya ay parang latay sa aking balat. Ang asawang hinintay ko ng 8 taon, ang lalaking pinadalhan ko ng bawat sentimong kinita ko, ay sinasabihan akong hindi ako kailangan. Ganun ba, Dennis? Pera lang pala ang kailangan mo? Tanong ko habang pilit na pinipigilan ng hikbi. Marisa, huwag ka namang ganyan. Para sa atin din naman ito. Bago pa man niya matapos ang sinasabi niya, may narinig akong boses ng babae sa background. Isang boses na malambing at puno ng otoridad. Honey? Liam is looking for his daddy. Let's go, the cake is ready. Iyon ang boses ni Vanessa, ang babaeng nasa video. Nabitawan ko ang cellphone. Hindi na nagpaalam si Dennis bago mabilis na pinutol ang tawag. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng mausok na kusina. Yakap ang sulat mula sa embassy na wala na kayong halaga. Tumingin ako sa paligid ng aming bahay. Ang bahay na pinuno ko ng sakripisyo. Ang bahay kung saan naging alila ako ng biyanan ko sa ngalan ng pagmamahal. Ngayon ko lang naintindihan. Walang kami sa Canada. Meron lang na Dennis at ang bago niyang pamilya. At ako ang kartero nila ng pera mula sa Pilipinas. Pinahid ko ang luha sa aking mukha. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, ang lambot ng puso ko ay naging bato.
Hindi niyo ako makukuha sa santong dasalan, Dennis. Bulong ko habang nakatingin sa titulo ng lupang hawak ko. Akala niyo patay na ako sa buhay niyo? Pwes, bubuhayin ko ang impyerno hindi niya makakalimutan. Tumitig ako sa kawalan habang ang mga salita ni Dennis ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking pandinig. Pera lang ang kailangan ko, hindi ang presensya mo. Ang sakit, para akong pinipiga sa dibdib. Pero kasabay ng sakit na yon ay ang unti-unting paglamig ng aking dugo. Pinahid ko ang aking mga luha at itinago ang cellphone sa bulsa ng aking duster nang marinig ko ang pagbukas ng pinto ng kwarto ni Nanay Ising. Lumabas siya. Bitbit ang kanyang rosaryo. Pero ang kanyang mga mata ay agad na dumapo sa sulat na nakapatong sa hapagkainan. Marisa, yung tungkol sa sinabi ni Dennis, yung lupa, simula niya. Ang boses niya ay malumanay, tila isang mapagmahal na ina, pero ngayon ay tila kuko ng pusa na kumakalmot sa aking pandinig. Napag-isipan mo na ba? Sayang naman ang pagkakataon sa Canada. Kung maibebenta mo na yung lupa sa Pampanga, mas mapapabilis ang pag-alis mo. Hirap na rin ang anak ko doon. Gusto ka na niyang makasama? Tumingin ako ng diretsyo sa kanyang mga mata. Gusto niya ba talaga ako makasama, Nay? O gusto niya lang ang pirma ko? Sandaling natigilan si Nanay Ising. Kumurap-kurap siya at pilit na mumiti. Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre asawa ka niya. Lahat ng paghihirap niya doon para sa inyo yon. Huwag kang masyadong matigas ang ulo, Marisa. Ang lupa-lupa lang yan. Pero ang pamilya, yan ang importante. Pamilya. Gusto kong itanong sa kanya kung kasama ba sa pamilya na tinutukoy niya si Vanessa at ang anak ni Dennis sa Toronto. Gusto kong itanong kung alam niya bang habang pinapakain ko siya, pinapaliguan at binibilhan ng gamot mula sa paglalako ko ng suman, ay may iba ng kinikilalang nanay ang kanyang anak doon. Pero nanatili akong tahimik. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kayang itago ng babaeng ito na itinuring ko ng higit pa sa sarili kong ina. Nay, masama lang po ang pakiramdam ko. Magpapahinga muna ako. Sabi ko at mabilis na pumasok sa kwarto namin ni Dennis. Ang kwartong 8 taon ko nang tinutulugan ng mag-isa. Pagkasarara ng pinto, naupo ako sa gilid ng kama. Ang bawat sulok ng kwartong ito ay saksi sa aking mga panalangin na sana ay ligtas si Dennis. Pero ngayon, bawat gamit ay tila nanunumbat sa akin. Napansin ko ang isang maliit na resibo sa ilalim ng cabinet ng gamot ni Nanay Ising na nalaglag sa sahig kanina. Pinulat ko ito. Isang resibo mula sa isang sikat na botika para sa isang mamahaling nebulizer at mga imported na bitamina. Ang halaga? Halos 5,000 piso. Nagulat ako. Nung 1 linggo lang, humihingi siya sa akin ng pambili ng maintenance niya dahil wala pa raw padala si Dennis. Saan galing ang perang ito? Naghintay ako. Nang marinig kong lumabas si Nanay Ising para pumunta sa palengke, ang oras na karaniwan ay nakikipagkwentuhan siya sa mga kapitbahay tungkol sa suwerte niyang anak sa Canada, ay agad akong kumilos. Pumasok ako sa kanyang kwarto. Amoy luma ang hangin doon, amoy ng mga pinatuyong bulaklak at langis na pamahid. Dinalandan ko ang aking mga kamay sa kanyang lumang baul. Alam kong narito ang mga lihim niya. Sa ilalim ng mga tumpok ng kanyang mga saya at lumang kumot, may naramdaman akong matigas na bagay. Isang kahon ng sapatos. Nang buksan ko ito, parang tumigil ang pagtibok ng puso ko. Hindi ito mga lumang litrato. Puno ang kahon ng mga resibo ng remittance mula sa Canada. Hindi sa pangalan ko, kundi direkta sa pangalan ni Nanay Ising. Noong nakaraang buwan, nagpadala si Dennis ng 50,000 piso. Noong isa pang buwan, 30. Habang ako ay namong problema kung paano babayaran ng interes sa bangko para hindi maremata ang lupa ng mga magulang ko, si Dennis ay regular na nagpapadala ng malaking halaga sa kanyang ina. At si Nanay Ising, hinayaan niya akong magkuba sa pagtatrabaho habang itinatago ang perang iyon. Pero may mas matindi pa akong natuklasan sa ilalim ng mga resibo. Isang folder na may nakasulat na property documents. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuklat ang mga papel. Doon ko nakita ang isang Special Power of Attorney o SPA. Nakasaad doon na binibigyan ko ng karapatan si Nanay Ising na ibenta o isang ang aking lupa sa Pampanga. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ko ang pirma sa ibaba.
Marissa Alonzo. Ang sulat, hindi akin ang sulat na ito. Pero kamukhang-kamukha ng pirma ko. Halos perpekto ang pagkakagaya. May kalakit din itong photocopy ng aking ID na alam kong nasa loob lang ng aking pitaka. Ibig sabihin, habang natutulog ako o habang naliligo, kinuha nila ang ID ko para pekein ang dokumentong ito. Napaupo ako sa sahig. Ang mga taong pinag-alayan ko ng buhay ko, ang asawa ko at ang biyenan ko, ay nagkakaisa para nakawin ang tanging alaala na iniwan sa akin ng mga magulang ko. Para sa kanila, hindi ako asawa o manugang. Isa lang akong hadlang na kailangang linlangin. Biglang bumukas ang pinto ng bahay. "Marissa, bakit bukas ang pinto ng kwarto ko?" Sigaw ni Nanay Ising mula sa sala. Mabilis kong ibinalik ang mga papel sa kahon at isinara ang baul. Pilit kong pinatatag ang aking boses habang lumalabas ng kwarto. "Nay, may hinahanap lang po akong gamit," sabi ko. Sinusubukang wag ipakita ang panginginig ng aking tuhod. Tumingin sa akin si Nanay Ising. Matalas ang kanyang mga mata. Tila sinusuri kung ano ang nalaman ko. "Anong gamit? Di ba sabi ko sa'yo huwag kang papasok sa kwarto ko nang wala ako?" Numiti ako. Isang niting hindi umaabot sa aking mga mata. "Pasensya na po, Nay. Medyo nahihilo lang po ako. Pero Nay, tumawa po ulit si Dennis kanina pagkaalis nyo." Agad na nagbago ang mukha ni Nanay Ising. Naging sabik siya. "O, anong sabi? Papayag ka na ba sa gusto niya?" Sabi ko po, pag-iisipan ko. Pero gusto ko sanang mapunta muna ng Manila bukas. May mga kailangan lang akong ayusin sa embassy para sa visa ko. Pagsisinungaling ko. "Mabuti yan. Asikasuin mo na para matapos na tayo rito." Masayang sabi niya, hindi alam na ang pag-alis ko bukas ay hindi para sa visa, kundi para hanapin ang katotohanang mas matindi pa sa pagtataksil nila. Nang gabi ring iyon, habang mahimbing na natutulog si Nanay Ising, kinuha ko ang lahat ng aking mahahalagang dokumento. Ang titulo ng lupa na itinago ko sa loob ng unan, ang aking mga ID at ang maliit na notebook kung saan nakalista ang bawat sentimong ipinadala ko kay Dennis sa loob ng 8 taon. Tiningnan ko ang bahay sa huling pagkakataon. Ang bahay na ito ay naging kulungan ko sa loob ng 8 taon. Akala ko, naglilingkod ako sa pamilya. Yun pala, pinapakain ko ang mga ahas na unti-unting pumapatay sa akin. "Hindi niyo ako mauunahan!" bulong ko sa dilim. Sa huling pahina ng folder ni Nanay Ising, may isang dokumentong hindi ko agad napansin kanina. Isang sulat mula sa isang abogado sa Canada na naka-address kay Dennis. Binasa ko ang unang linya at parang binuhusan ako ng kumukulong tubig. "Regarding the annulment process, since your first wife, Marissa Alonzo, has been declared missing and legally presumed dead in your records here," napatakip ako sa aking bibig. Patay? Idineklara na akong patay sa Canada? Kaya pala hindi na ako tinatawagan ni Dennis para sa papers ko. Kaya pala kampante silang magpakasal ni Vanessa. Doon ko naintindihan ang lahat. Hindi lang lupa ang gusto nilang kunin. Gusto nilang burahin ang buong pagkatao ko para maging legal ang lahat ng kasinungalingan nila. Kinuha ko ang aking bag at dahan-dahang lumabas ng pinto. Sa gitna ng dilim ng gabi sa Pampanga, naglakad ako palayo. Hindi ako papayag na maging isang bangkay sa records nila. Kung gusto nila ng giyera, ibibigay ko sa kanila ang isang Marissa na hindi nila inakalang nabubuhay pa. Bawat hakbang ko papalayo sa bahay ni Nanay Ising sa gitna ng kadiliman ay tila pagpunit sa 8 taon ng aking buhay. Sumakay ako sa unang bus na dumaan patungo Maynila. Habang nakasandal ang aking ulo sa bintana at pinapanood ang paglipas ng mga ilaw sa kalsada, hindi ko mapigilang isipin, paano naging ganito katuso ang taong pinangakuan kong mamahalin hanggang sa huling hininga ko? Pagdating sa Cubao, ramdam ko ang pagod at puyat. Pero walang puwang ang pahinga. Dumiretso ako sa isang maliit na kainan, kumuha ng mainit na kape, at binuksan ang aking notebook. Kailangan ko ng tulon. Naalala ko si Elena, isang kababata ko na ngayon ay nagtatrabaho sa isang non-government organization na tumutulong sa mga pamilya ng mga OFW. Nang magtagpo kami sa isang maliit na opisina malapit sa ermita, halos hindi makapagsalita si Elena nang makita ako. "Marissa?
Ikaw ba talaga yan? Diyos ko, ang payat mo. Yakap niya sa akin. Pero nang ikwento ko ang lahat, mula sa video sa Facebook hanggang sa dokumentong nagsasabing patay na ako, naging seryoso ang kanyang mukha. Hindi lang ito simpleng pangangaliwa, Marisa, sabi ni Elena habang mabilis na nagtitipa sa kanyang computer. Ito ay criminal fraud. Kung idineklara kanyang patay para makasal sa iba, niloko niya ang gobyerno ng Canada at ng Pilipinas. May tinawagan si Elena na isang kakilala sa Bureau of Immigration at sa POEA. Pagkalipas ng ilang oras, lalong lumalim ang gatla sa kanyang noo. Marisa, totoo ang hinala mo. May record dito na si Dennis Alonzo ay nag-file ng petition for presumptive death ilang taon na ang nakalilipas. Ginamit niyang dahilan na wala ka na raw komunikasyon sa kanya, na iniwan mo ang bahay niyo, at pagkatapos ng mahabang paghahanap ay itinuring ka ng missing. At alam mo ba kung sino ang tumistigo para patunayan na nawawala ka? Hindi ko na kailangan mag-isip. Ang nanay niya, si Nanay Ising. Tumango si Elena. Sila ang nagbaon sa'yo habang ikaw ang nagpapakain sa kanila. At may isa pa. Ang mga remittance na ipinapadala mo kay Dennis, nakita namin sa system na ang ilang accounts na ginamit niyo noon ay sarado na. Pero may mga bago siyang investment sa Toronto na nakapangalan sa kanya at kay Vanessa. Ginamit nila ang perang pinaghirapan mo sa pagtitinda ng suman para itayo ang sarili nilang kumpanya. Napahawak ako sa mesa. Ang bawat sentimo na ibinawas ko sa aking pagkain, ang bawat gabing hindi ko itinulog para lang makatapos ng order ng kakanin, lahat ng iyon ay naging hollow blocks at semento para sa bahay ni Vanessa. Naging puhunan para sa negosyo nagbibigay sa kanila ng marangyang buhay, habang ako ay nagtitiis sa barya-baryang kita. Anong gagawin ko, Elena? Sabi ni Dennis, kailangan niya ang pirma ko para ibenta ang lupa sa Pampanga. Yan na lang ang natitira sa akin. Huminga ng malalim si Elena at hinawakan ang kamay ko. Huwag mong ibibigay ang pirma mo, pero huwag mo ring ipakita na alam mo na ang lahat. Sa ngayon, sa mata ng batas at sa mata ni Dennis, ikaw ay isang biktima na walang alam. Gamitin natin yan. Kung gusto niya ng lupa, painin natin siya. Eksaktong pagkatapos sabihin yon ni Elena, muling nag-vibrate ang cellphone ko. Si Dennis. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang nanginginig kong boses. Pinindot ko ang answer button. Hello, Dennis? Marissa, salamat at sumagot ka rin. Kanina pa ako tumatawag kay nanay. Sabi niya umalis ka raw at hindi mo sinabi kung saan ka pupunta. Nag-aalala ako. Alam mo namang delikado ang panahon na yon. Ang boses niya ay puno ng peking pag-aalala. Pasensya na, Dennis. Nagpunta lang ako rito sa Manila para asikasuhin yung mga requirements sa embassy. Gusto ko na talagang makasama ka dyan. Pagod na ako rito. Pagsisinungaling ko. Ang bawat salita ay parang lason sa aking dila. Narinig ko ang mahinang buntong hininga ng ginhawa sa kabilang linya. Mabuti naman kung ganoon, Marissa. Pero alam mo, naisip ko, mas mabilis ang proseso kung may sapat tayong pera. Yung tungkol sa lupa, kailangan na talaga ng buyer ang desisyon mo. Kung mapapadala mo sa akin ang pirmadong spa bukas, maipapasok ko na ang down payment para sa expansion ng business natin dito. Pagkatapos noon, ako na mismo ang kukuha ng ticket mo. Ganun ba, Dennis? Sige, gagawin ko ang gusto mo. Pero may isang pakiusap ako. Ano yun, kahit ano, Marissa? Gusto kong magkita tayo. Hindi ko kayang ibigay ang lupa nang hindi man lang kita nakikita. Miss na kita, Dennis. Pwede ka bang umuwi kahit sandali lang? Kahit isang linggo lang, para maayos natin ang lahat at sabay na tayong lumipad pabalik ng Canada? Katahimikan. Alam kong nag-iisip siya. Alam kong kinakalkulan niya ang panganib. Pero alam ko rin na ang sakim na tao ay madaling mabulag ng pera. Ang lupang hinahabol niya ay nagkakahalaga ng milyon-milyon ngayon dahil sa bagong development sa Pampanga. Marissa, alam mo namang mahirap iwan ang trabaho rito. Dennis, huling-hiling ko na ito. Kung uwi ka, pipirmahan ko ang lahat. Isasalin ko ang lahat ng ari-arian ko sa pangalan mo bago tayo umalis, para wala na tayong iisipin pa. Ayaw mo ba nun? Narinig ko ang lahi ng bulungan sa background. Marahil ay tinatanong niya si Vanessa. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik siya sa linya. Sige, Marissa. Para sa'yo, gagawa ako ng paraan.
Uuwi ako sa susunod ng buwan. Pero siguraduhin mong handa na ang lahat ng papel, ha? Ayaw ko ng aberya. Huwag kang mag-alala, Dennis. Nakahanda na ang lahat. Hihintayin ko kayo ni Nanay Ising. Pagkababa ko ng telepono, tumingin ako kay Elena. Ang aking mga mata ay wala ng luha, tangi ang apoy ng determinasyon ang natitira. Uuwi siya, Elena, sabi ko. Maghanda ka na, Marisa, sagot ni Elena. Dahil sa sandaling tumapak ang paa niya sa Pilipinas, sisiguraduhin nating hindi na siya makakaalis bilang isang malayang tao. Bubuhayin natin ang Marisa Alonso na pinatay niya. Pero habang naglalakad ako palabas ng opisina, isang text message ang pumasok sa cellphone ko mula sa isang hindi kilalang numero. Ingat ka, Marisa. Hindi lang lupa ang habon nila sa iyo. Alam na ni Vanessa na alam mo na ang lahat. Napatigil ako sa gitna ng mataong bangketa. Sino ang nag-text? At gaano kalawak ang laro ni na Dennis at Vanessa? Naninginid ang aking mga kamay habang muling binabasa ang text mula sa hindi kilalang numero. Alam na ni Vanessa na alam mo na ang lahat. Tumingin ako sa paligid. Sa gitna ng ingay at gulo ng tsubaw, bawat taong lumalampas sa akin ay tila isang banta. Ang lalaking nakajacket na itim na nakatayo sa tapat ng lottery outlet, ang alin na panay ang tingin sa akin habang kumakain ng fishball. Lahat sila ay mukhang espiya sa aking paningin. Sino ang nag-text? Isang kakampi o isa itong pananakot para pilitin akong magtago at wag nang lumaban? Marisa, anong nangyayari? Tanong ni Elena nang mapansin ang pamumutla ko. Ipinakita ko sa kanya ang mensahe. Kumunot ang nonya at agad kinuha ang phone ko. Huwag kang magpanik. Maaring tinatakot ka lang nila para hindi mo ituloy ang plano. O kaya naman... Tumigil siya at tumingin sa akin ng seryoso. May taong malapit sa kanila na gustong tumulong sa'yo pero ayaw madamay. Hindi na ako ligtas sa Pampanga, Elena. Kung alam na nila, baka kung ano ang gawin ni Nanay Ising sa akin pagbalik ko. Bulong ko. Huwag kang babalik doon. May kakilala ako sa Angeles City. May maliit na paupahan doon na tago at ligtas. Doon ka muna. Ituloy mo ang pagtitinda mo ng kakanin para may panggastos ka, pero sa ibang pangalan. Sa ngayon, kailangang maglaho muna ang totoong Marisa Alonso. Iyon ang simula ng aking buhay bilang isang multo. Lumipat ako sa isang maliit at siksik na barangay sa Angeles. Ang kwarto ko ay kasing liit lang ng banyo namin sa Pampanga. May iisang bintana na nakaharap sa isang pader. Pero dito ay panatag ang loob ko. Tuwing madaling araw, imbes na sa malaking kusina ni Nanay Ising, sa isang maliit na gasol at kakarampot na, kagamitan ako nagluluto. Habang hinahalo ko ang malagkit, hindi ko mapigilang mapaluha. Hindi dahil sa usok, kundi dahil sa pagod. 8 taon akong nagsilbi sa pamilyang pumatay sa akin sa records. 8 taon akong naniwala sa mga I love you ni Dennis sa kabilang linya, habang ang mga salitang yon ay ibinubulong din niya sa una ni Vanessa. Isang gabi, habang nagpapahinga ako matapos ang maghapong paglalako sa palengke ng Angeles, sinubukan ko i-search ang pangalan ni Vanessa sa social media gamit ang isang peking account. Doon ko nakita ang kanyang huling post, isang litrato ng isang mamahaling designer bag na may caption na, "Early anniversary gift from my king. Can't wait for our quick trip to the Philippines next month. Finally, closing a big deal. Everything is falling into place." Closing a big deal. Bulong ko. Ang tinutukoy niya ay ang lupa ko. Ang lupang pinagbuwisan ng buhay ng tatay ko para lang wag kaming maging squatter. Sa kanila, deal lang yon na pambili ng bag. Sa akin, yon ang aking danggal. Binuksan ko rin ang account ni Nanay Ising. May post siya, nakasuot ng bagong duster, at may hawak na mamahaling cellphone. Ang caption, "Salamat sa anak kong napakabait, hindi nakakalimot sa nanay. Excited na akong makita ang apo ko sa personal." Walang bakas na pagsisisi. Walang bakas na may isang Marisa silang tinalikuran. Para silang isang pamilyang kumpleto na matagal nang kinalimutan na ako ang pundasyon ng lahat ng tinatamasa nila. Kinuha ko ang aking ATM card. Ito ang account kung saan ko inilalagak ang maliit na ipon ko mula sa pagtitinda. Gusto kong makita kung magkano na ang natitira para sa pambayad ko sa abogada na ipinakilala ni Elena.
Pagpasok ko ng card sa ATM machine sa isang madilim na sulok ng mall, halos malaglag ang pangako nang makita ang balance. Inasahan ko makakakita ng 10 o 15,000. Pero ang nakasad sa screen, 2,450 belos. Halos himatayin ako. Paano? Paano naging 2,000 na lang ito? Mabilis akong humingi ng mini statement. Doon ko nakita ang sunod-sunod na withdraw nung nakaraang linggo, nung nasa Manila ako at iniwan ko ang aking mga gamit sa bahay ni Nanay Ising. Ginamit nila ang card ko. Alam ni Nanay Ising ang PIN dahil pinagkakatiwalaan ko siya tuwing magpapabili ako ng gamot niya. Hindi lang nila ako gustong nakawan ng lupa. Ninanakawan nila ako hanggang sa huling sentimong pangkain ko. Sa tindi ng galit, napasandal ako sa machine. Nanginginig ang buong katawan ko. Gusto kong sumugo sa Pampanga at sakali ng matandang yon. Gusto kong isigaw sa lahat ng kapitbahay kung gaano sila kasama. Pero bago ko pa magawa yon, nag-vibrate muli ang phone ko. Isang tawag mula sa isang unknown number. Hello? Galit na sagot ko. Marissa, huwag kang sisigaw. Makinig ka lang. Isang boses ng babae. Mahina ito. Parang may kinatatakutan. Napatigil ako. Sino ito? Ikaw ba yung nag-text? Ako yung secretary ni Dennis dito sa Toronto. Bago niya ako sinisante dahil nalaman kong peke ang mga dokumentong ipinapasa niya sa kumpanya. Marissa, kailangan mong malaman. Hindi lang sila uuwi para sa lupa. Plano ni Dennis na piliting kampirmahan ng isang waiver na nagsasabing binibigyan mo siya ng full custody sa lahat ng ari-arian mo bilang settlement sa inyong hiwalayan. Anong settlement? Wala kaming hiwalayan dahil legally asawa ko siya. Iyon na nga ang problema, Marissa. May hawak silang fake annulment paper na galing sa Pilipinas. Ginamit nila yon dito sa Canada. At ang balak nila? Kapag nakapirma ka na, may mga tao silang babayaran para palabasin ako sang loob kang umalis ng bansa o maglaho ng tuluyan. Delikado ang buhay mo, Marissa. Huwag kang mapapakita sa kanila ng walang kasamang autoridad. Nabitawan ko ang resibo ng ATM. Ang 2,000 natitira sa account ko ay wala ng halaga kumpara sa panganib na nalaman ko. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Tanong ko. Dahil nanay din ako, Marissa, at nakita ko kung paano kanya tratuhin sa mga kwento niya, parang isang basahan na tapos na niyang gamitin. Ayaw ko maging bahagi ng krimeng ito. Naputol ang tawag, nanatili akong nakatayo sa harap ng ATM sa gitna ng malamig na hangin ng mall. 8 taon kong hinintay ang pagbabalik ng asawa ko. Ngayon, ang pagbabalik niya ay hindi na pala para sa muling pagsasama, kundi para sa tuluyang paglilibing sa akin. Tumingin ako sa refleksyon ko sa salamin ng ATM. Ang dating mahiyaing Marissa, ang masunuring manugang, ay wala na doon. Ang nakikita ko ay isang babaeng wala nang ititira dahil kinuha na nila ang lahat. Sige Dennis, umuwi kayo. Bulong ko habang pinupunit ang resibo ng ATM. Umuwi kayo ni Vanessa. Dahil sa sandaling tumapak kayo sa lupang ito, tinitiyak ko, ako ang magiging pinakamalaking pagkakamali ng buhay niyo. Kinabukasan, imbes na maglako ng suman, pumunta ako sa isang sanglaan. Hinubad ko ang aking wedding ring, ang tanging bagay na ginto na natitira sa akin. Ibinenta ko ito sa pinakamababang halaga. Ang perang nakuha ko ay ibinili ko ng isang maliit na voice recorder at itinabi ang sobra para sa pamasahe patungong Manila. Dito natatapos ang pagiging asawa ko sa iyo, Dennis, sabi ko habang tinitingnan ang singsing na kinukuha ng kahera. At dito nagsisimula ang pagiging bangungot ko. Pumasok kami ni Elena sa isang lumang opisina sa loob ng Intramuros. Amoy luma ang palikid. Amoy ng mga lumang papel, alikabok at tinta. Ito ang opisina ni Ati Ramos, isang abogadong kilala sa paghawak ng mga kaso ng mga OFW na biktima ng illegal recruitment at domestic fraud. Ati Ramos, ito si Marissa, panimula ni Elena. Siya ang sinasabi ko sa inyong asawa ng OFW na idineklara na raw na patay sa Canada. Tumingin sa akin ang abogado sa itaas ng kanyang salamin. Hindi ko mabasa ang kanyang iniisip, pero may bahid ng habag sa kanyang mga mata nang makita ang panginginig ng aking mga kamay. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa mesa. Marissa, nakuha namin ang kopya ng mga dokumentong isinumate ng asawa mo sa Toronto Court
at sa Bureau of Immigration dito sa Pilipinas. Seryosong sabi ni Ate Ramos. Gusto ko maging handa ka sa makikita mo. Binuksan niya ang folder. Ang unang tumambad sa akin ay isang litrato. Litrato ko. Yon ang litratong kuha nung araw na umalis si Dennis patungong Canada, 8 taon na ang nakalilipas. Nakangiti ako roon, puno ng pag-asa, kumakaway habang paalis ang boss niya. Diyos ko! Napahawak ako sa aking dibdib. Parang may humukay ng libingan sa harap ko at pilit akong itinutulak papasok. Ayon sa record na ito, pagpapatuloy ng abogado, nag-file si Dennis ng petition for presumptive death noong 5 taon niya sa Canada. Ang rason? Sabi niya, nagkaroon ka raw ng malalang depresyon pagkaalis niya. Sinabi niyang lumayas ka sa bahay niyo sa Pampanga, bit-bit ang lahat ng pera niyo, at hindi na muling nagpakita. Ang testigo niya? Ang sarili niyang ina. Narinig ko ang mahinang mura ni Elena sa tabi ko. Ako naman, para nawala ng hininga. Ang lahat ng gabing iginugol ko sa pagluluto, ang lahat ng pagod ko sa pag-aalaga kay Nanay Ising habang may sakit siya, lahat ng yon ay ginamit nila laban sa akin. Ang pagiging tago ko sa loob ng bahay dahil sa sobrang pagtatrabaho ay pinalabas nilang pagkawala. Hindi lang yan, Marissa, dagdag ni Ate Ramos habang inililipat ang pahina. Dito sa Pilipinas, may record din na ang kasal nyo ay null and void na. Ginamit nila ang isang peking decision mula sa isang korte sa Mindanao. Pinalabas nilang nagkaroon ng hearing at hindi ka sumipot, kaya nadesisyonan ang annulment sa pabor ni Dennis. Mindanao? Na hindi pa ako nakakatapak sa Mindanao sa buong buhay ko? Sigaw ko, hindi na mapigilan ang galit. Iyon ang diskarte nila. Pinili nila ang malalayong korte kung saan madali silang makakakuha ng mga taong pwedeng bayaran para sa peking conceals at pirma, paliwanag ng abogado. Marissa, sa madaling salita, para sa batas ng Canada, patay ka na. Para sa batas ng Pilipinas, hindi mo na asawa si Dennis. Malaya siyang pakasalan si Vanessa at angkinin ang lahat ng mayroon ka. Nanliit ang mundo ko. Ang 8 taon ng katapatan ko ay naging isang malaking biro. Habang binubuo ko ang pangarap naming dalawa, dahan-dahan na pala nilang binubuo ang aking kabaong. Pero ati, buhay ako! Eto ako, humihinga! Sabi ko habang itinatampal ang aking mga kamay sa mesa. Iyon ang alas natin. Mabilis na sagot ni Ate Ramos. Ang katotohanang buhay ka ang wawasak sa buong imperyong itinayo ni Dennis. Pero kailangan nating mag-ingat. Sa oras na malaman nilang lumalaban ka sa legal na paraan, gagawa sila ng paraan para totoo ka nang mawala. Alam ni Dennis na kapag napatunayan mong buhay ka, guguho ang buhay niya sa Canada, mawawalan siya ng citizenship, makukulong siya sa bigamy at falsification, at mababawi mo ang lahat ng perang ginamit niya. Kinuha ni Ate Ramos ang isa pang papel, isang flight itinerary. Uuwi si Dennis sa susunod na linggo, kasama niya si Vanessa at ang anak nila. Pero hindi lang sila basta uwi para sa lupa. Plano nilang magdaos ng isang malaking Thanksgiving party sa Pampanga. Doon nila balak ipakilala ng porma si Vanessa sa buong angka niya bilang bagong asawa at hihingi ng basbas para sa pagbebenta ng lupa niyo. Napatawa ako ng mapait. Isang party? Sa mismong lupang pag-aari ko, sa harap ng mga taong nakakita sa paghihirap ko? Gusto nilang ipagdiwang ang pagkapanalo nila sa ibabaw ng bangkay ko? Tanong ko. Marissa, ano plano mo? Tanong ni Elena. Tumingin ako sa dokumento kung saan nakasulat na patay na ako. Hinawakan ko ang aking voice recorder sa loob ng bag. Ang takot na nararamdaman ko kanina ay napalitan ng isang malamig at matalim na plano. Hayaan natin silang mag-party, sabi ko. Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Hayaan natin silang magdiwang. Gusto kong makita ng buong Pampanga kung gaano sila kasaya sa mga ninakaw nila sa akin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ate Ramos. Ati, ihanda niyo ang lahat ng demanda. Pero huwag niyo munang ihahain. Gusto kong ako mismo ang maghatid ng regalo sa party nila. Kung idineklara akong patay ni Dennis, panahon na para makakita siya ng multo sa gitna ng selebrasyon niya. Tumayo ako at hinarap ang salamin sa loob ng opisina. Inayos ko ang aking buhok. Ang Marissa na dating biktima ay wala na. Ang multong ito ay may dalang hustisya at hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita si Dennis na nagmamakaawa sa paanan ko.
Elena, ati, maganda tayo. Sa susunod na linggo magkakaroon ng resurrection sa Pampanga. At tinitiyak ko sa inyo, yon ang huling gabi ng kaligayahan ni Dennis Alonso. Paglabas ko ng opisina, ramdam ko ang bigat ng laban. Pero sa bawat hakbang ko sa kalsada, parang may bumubulong sa akin. Ang boses ng tatay ko, ang boses ng lahat ng sakripisyo ko. Huwag kang matakot, Marissa. Buhay ka. At ang buhay ay may paraan para maningil. Sa isang maliit na paupahan sa Angeles City, malayo sa marangyang buhay na pinapangarap ko noon, natuto akong mabuhay bilang si Liza. Dito, wala akong asawa, walang biyenan, at higit sa lahat, wala akong record na patay. Tuwing madaling araw, ang tunog ng kumukulong asukal at ang bango ng dahon ng saging ang nagpapaalala sa akin na kahit anong gawin nila, hindi nila pwedeng nakawin ang galing at sipag ko. Pero sa kabila ng abalang umaga, ang bawat balita mula kay Elena ay tila mga dagdag na pako sa krus na pinapasan ko. Marissa, tingnan mo ito, sabi ni Elena sa isang voice message habang nagpapahinga ako mula sa paglalako. May kalakip itong link ng isang social media post. Ito ay mula sa Instagram account ni Vanessa. Isang throwback photo. Nakasuot sila ni Dennis ng shades, nasa isang beach resort sa Subic. Ang caption? Missing our secret getaway last year in the Philippines. Can't wait to go back and claim our dream property for good. #investment, #family first, #Philippines 2023. Nanlamig ako. Nung nakaraang taon, sabi ni Dennis sa akin nung taon na yon, hindi siya makauwi dahil kailangan mag-overtime para sa pambayad ng hospital bill ni Nanay Ising. Yun din ang taon na nagpadala ako ng halos lahat ng ipon ko dahil na-short daw siya sa panggastos. Huminga ako ng malalim, pilit na pinipigilan ang pangangatog ng aking baba. Ibig sabihin, habang nag-uulam ako ng asin at bagoong dito sa Pampanga para lang makapagpadala ng pera sa kanya, nagpapakasasa sila sa Subic. Habang sinasabi niyang miss na niya ako, kasama niya ang babaeng yon sa sarili naming bayan. Hindi biktima si Vanessa. Hindi siya isang babaeng nalinlang ni Dennis. Alam niya. Alam niya may Marissa na naghihintay. Alam niya may asawa ang lalaking kinakasama niya. At ang masakit, ginawa nilang katuwaan ang panluloko sa akin. Liza, okay ka lang? Tanong ni Aling Rosa, ang may-ari ng paupahan. Oo po, Aling Rosa. Napuwing lang po. Pagsisinungaling ko. Alam mo, may nakita ako matandang babae kanina sa palengke. Mukhang pamilyar. Yung biyanan mo ba yun? Yung lagi nagmamalaki na may anak sa Canada? Parang binuhusan ako ng yelo. Si Nanay Ising po? Nakita niyo rito sa Angeles? Oo, may kasamang magandang babae. Mukhang balikbayan. Ang daming pinamili sa palengke. Panghanda raw sa susunod na linggo. May malaki raw na party sa kanila sa Pampanga. Hindi ako nakapagsalita. Narito sila. Narito na ang mga taong gustong bumura sa akin. Napakabilis ng takbo ng panahon. Kung nandoon si Nanay Ising at may kasamang balikbayan, ibig sabihin ay nakauwi na sina Dennis at Vanessa nang hindi ko nalalaman. Nagtatago sila. Nagmamasid. Marahil ay tinitiyak na wala nang ang Marissa na hahadlang sa plano nila. Dali-dali akong pumasok sa aking kwarto at kinuha ang voice recorder na binili ko. Inirecord ko ang bawat detalye ng nararamdaman ko. Ito ang magiging bala ko. Kinabukasan, sinubukan kong maglakad-lakad sa paligid ng palengke, nakasuot ng malaking sombrero at face mask para hindi makilala. At doon, sa harap ng isang tindahan ng mga mamahaling tela, nakita ko sila. Si Nanay Ising, nakasuot ng bagong alahas. At si Vanessa, ang babaeng tanging sa screen ko lang nakikita. Sa personal, mas lalong nakakapanliit ang kanyang ganda na galing sa pera, ang kanyang buhok na maayos, ang kanyang balat na hindi nasunog ng araw, at ang kanyang tawa na puno ng kumpiyansa. Nay, siguraduhin mo maganda ang ayos ng bahay ha? I want everything to be perfect for the Thanksgiving party, sabi ni Vanessa habang sinusuri ang isang mamahaling kurtina. Huwag kang mag-alala, anak, sagot ni Nanay Ising. At ang tawag niyang anak kay Vanessa ay parang kutsilyong pumatay sa huling bahagi ng aking puso. Wala na tayong iisipin pa. Yung aberya nun, tapos na. Wala na yung babaeng yon. Tayo na ang bida ngayon.
Nagtawanan silang dalawa. Isang tawa na tila nagdiriwang sa ibabaw ng aking libingan. Tumalikod ako, hindi na kaya ang sakit. Pero bago ako makalayo, may naramdaman akong humawak sa balikat ko. Marisa, ikaw ba yan? Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Isang familiar na boses. Ang boses ni Mang Carding, ang karterong nakakita sa akin sa Pampanga nung araw na dumating ang sulat. Marisa! Diyos ko! Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Sabi ng biyanan mo, naglayas ka raw at nawawala. Mang Carding, pakiusap, huwag kayong maingay. Pabulong kong sabi, pilit siyang hinila palayo sa kinaroroonan ni Nanay Ising. Tumingin si Mang Carding sa akin, puno ng pagkalito at takot. Bakit ka nagtatago? Alam mo bang buong barangay ay naniniwala nang wala ka na? Pinamisa pa nga kayo ni Nanay Ising noong isang buwan. Pinamisa? Ipinagdasal nila ang kaluluwa ko habang buhay pa ako? Napakapit ako sa braso ni Mang Carding. Ang galit na kanina ay apoy. Ngayon ay naging isang matalim at malamig na plano. Mang Carding, kailangan ko ang tulong niyo. Kung totoo ang malasakit niyo sa akin, may hihilingin ako. Huwag niyo munang sasabihin kahit kanino na nakita niyo ako. Lalo na kay Nanay Ising. Ano ba nangyayari, Marisa? Mang Carding, sa susunod na linggo sa party ni Dennis, doon niyo malalaman ang lahat. Gusto ko lang na nandoon kayo para sumaksi sa katotohanan. Umalis ako nang hindi na hinihintay ang sagot niya. Habang naglalakad ako pabalik sa aking paupahan, ramdam ko ang bawat tibok ng puso ko. Sina Dennis, Vanessa at Nanay Ising, naghahanda sila para sa isang party. Hindi nila alam, ang inihanda nilang Thanksgiving ay magiging isang engkwentro na hindi nila malilimutan. Binuksan ko ang aking cellphone at nag-text kay Ati Ramos. Ati, ready na ang lahat. Sa susunod na linggo, ipakikita natin sa kanila kung anong klaseng multo ang binuo nila. Pero habang binabaybay ko ang madilim na eskinita patungo sa aking tinutuluyan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang sumusunod sa akin. Ang plaka nito, hindi pamilyar. Naramdaman ko ang kaba. Alam na ba nila? O may iba pang nagmamasid sa akin sa dilim? Binuksan ko ang pinto ng aking maliit na kwarto. Hinihingal at basang-basa ng pawis. Ang itim na sasakyang sumusunod sa akin kanina ay huminto sa kanto. Tila nagmamasid bago dahan-dahang umalis. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba ang panganib o talagang may mga mata nang nakatitig sa bawat galaw ko. Agad kong nilak ang pinto at sumandal dito. Sa loob ng 8 taon, ang tanging kinatakutan ko ay ang hindi na makita si Dennis. Ngayon, ang kinatatakutan ko ay ang makita siya bago ako maging handa. Isang sobre ang makita kong nakasingit sa ilalim ng aking pinto. Mabilis ko itong binuksan. Galing ito kay Elena. May kalakip na mga print-out ng mga email at financial records mula sa Canada. Marisa, ito ang dahilan kung bakit sila nagmamadali. Sulat ni Elena sa isang maliit na note. Binasa ko ang mga dokumento. Ang akala kong marang, yung buhay ni Vanessa at Dennis sa Toronto ay isang malaking kasinungalingan. Ang kumpanyan itinatayo nila? Baon sa utang. Ang bahay na ipinagmamalaki ni Vanessa sa social media? May foreclosure notice na mula sa bangko. At ang pinakamatindi, may kaso ng tax evasion si Vanessa sa Canada. Kailangan nila ng malaking halaga, halos 5 milyong piso, para hindi makulong si Vanessa at para hindi mahila ang kanilang mga ari-arian doon. Napaupo ako sa sahig, hawak ang mga papel. Kaya pala, bulong ko, kaya pala ganun na lang ang pagpupumilit ni Dennis na ibenta ang lupa ko. Hindi ito para sa future namin. Ito ay para iligtas ang babaeng pumalit sa akin. Ang lupang pinaghirapan ng mga magulang ko ang magsisilbing piyansa ni Vanessa mula sa kulungan. Sa gitna ng aking pagbabasa, tumunog ang aking cellphone. Isang video call mula sa isang hindi kilalang account. Kinabahan ako, pero pinindot ko ang accept. Ang gumulat sa screen ay hindi si Dennis. Ito ay si Vanessa. Nasa loob siya ng isang kotse, naka-shades, at may nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi. Alam kong hindi niya ako nakikita dahil tinakpan ko ang camera ko, pero ang boses niya ay malenaw. I know you're listening, Marisa. Simula niya. Ang boses niya ay parang pelus na may kasamang lason. Don't act like a hero. We know where you are. We know you've been talking to your lawyer.
Nanigas ang buong katawan ko. Paano nila nalaman? Look, let's be practical. Papatuloy ni Vanessa. Dennis doesn't love you anymore. You're just a ghost from his past, isang probinsya ng tagaluto ng sumang na hindi marunong mag-ayos ng sarili. Do you really think he'll choose you over me? Over our son? Gusto kong sumigaw, gusto kong murahin siya, pero nanatili akong tahimik. Pinindot ko ang record button sa aking voice recorder. Just sign the papers, Marissa. I'll give you ₱1,000,000. Malaking pera na yan para sa isang katulad mo. Pwede ka nang magtayo ng sarili mong factory ng kakanin sa ibang probinsya. Just disappear. Huwag mo nang hintayin na kami pa ang magpa-disappear sa'yo ng tuluyan. Bakit niyo kailangang gawin ito? Sa wakas ay nakapagsalita ako, bagamat nanginginig ang aking boses. Bakit kailangang patayin niyo ang pagkatao ko sa records? Tumawa si Vanessa, isang makakarinding tawa. Because dead people don't complain, Marissa. Dead people don't own lands. At sa Canada, dead people don't have rights over their husband's wealth. It's cleaner that way. So choose. ₱1,000,000 at buhay? O ang lupa mo pero wala ka ng bukas? Pinutol niya ang tawag. Naiwan ako nakatitig sa itim na screen ng aking cellphone. Ang banta niya ay malinaw. Hindi lang ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa kung sino ang mananatiling nakatayo. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Magaspang, may mga bakas ng paso mula sa pagluluto at nang ing-inig sa galit. Tiningnan ko ang litrato ni Vanessa sa mga papeles. Makinis, maganda, at tuso. Akala niya dahil probinsyana ako, dahil tagaluto lang ako ng suman, ay madali akong takutin. Hindi niya alam na ang taong walang-wala ay ang taong pinakamapanganib lumaban. ₱1,000,000? Bulong ko sa dilim. Vanessa, hindi niyo kayang bayaran ang 8 taon ng buhay ko na ninakaw niyo. At ang lupang yan? Mas gugustuhin ko pang maging abo yan kaysa mapunta sa inyo. Kinuha ko ang aking bag. Hindi na ako pwedeng manatili rito sa Angeles. Kailangan ko ng kumilos. Kung alam na nila kung nasaan ako, ibig sabihin ay kailangan ko ng pumunta sa lugar kung saan hindi nila inaasahang mapapakita ako. Tinawagan ko si Ate Ramos. Ati, nakuha ko ang banta nila. May recording ako. Ituloy natin ang plano. Pero huwag na nating hintayin ang susunod na linggo. Gusto kong pumasok sa lungga nila habang kampante silang natalo na nila ako. Marissa, delikado ang gagawin mo, babala ni Ate Ramos. Mas delikado nga natiling nagkatago habang hinihintay silang ilibing ako ng buhay, Ati. Kung gusto nila ng multo, ibibigay ko sa kanila ang isang bangungot. Lumabas ako ng paupahan sa likod na pinto. Sa dulo ng eskinita, nakita ko muli ang itim na sasakyan. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako tumakbo palayo. Tiningnan ko ito ng diretsyo, bago sumakay sa isang naghihintay na tricycle. Ang multong si Marissa Alonzo ay papunta na sa Pampanga. At sa pagkakataong ito, hindi ako dala ng pagmamahal, kundi ng 8 taon nilang binuo. Sa loob ng malamig at madilim, nasasakyan patungong Maynila, naramdaman ko ang bigat ng voice recorder sa aking palad. Ito na ang aking sandata. Ang bawat banta ni Vanessa, ang bawat pag-amin ni Dennis, at ang mga ebidensya ng kanilang pandaraya ay narito na. Pero alam ko, sa laban ng ito, hindi sapat ang katotohanan. Kailangan ko ng diskarte. Tinawagan ko si Dennis. Ito ang unang pagkakataon na ako ang tumawag sa kanya mula nang malaman ko ang lahat. Huminga ako ng malalim, pilit na ibinabalik ang boses ng dating Marissa. Agmahina, ang masunurin, ang madaling lukuhing asawa. Dennis? Simula ko, pilit na pinanginginig ang aking boses. Marissa? Nasaan ka? Kanina ka pa hinahanap ni nanay. Sabi ni Vanessa tumawag siya sa'yo pero binabaan mo raw siya. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Galit ang tono niya, puno ng otoridad, tila siya pa ang agrabyado. Dennis, natatakot ako. Tinakot ako ni Vanessa. Sabi niya, papatayin niya raw ako kung hindi ako pipirma. Sabi ko habang humihikbi ng peke. Ayoko na, Dennis. Pagod na ako. Gusto ko na lamang katahimikan. Narinig ko ang pagbabago ng tono ni Dennis. Mula sa galit, naging malambing ito. Agmalambing na boses na dati ay nagpapalambot sa puso ko.
pero ngayon ay nagpapasuka sa akin. Hush, Marissa. Pasensya na kay Vanessa, stress lang siya sa business. Alam mo naman, para sa atin din ang ginagawa namin. Huwag kang makinig sa mga banta. Mahalaga ka pa rin sa akin. Gusto kong sumigaw. Mahalaga? Mahalaga ako dahil ako ang may-ari ng lupang kailangan niya para iligtas ang kabit niya. Dennis, pipirma na ako. Bitaw ko sa pain. Ibibigay ko na ang lupa. Ayaw ko nang lumaban, pero may isang hiling lang ako. Ano yun, Marissa? Kahit ano. Halos marinig ko ang pagkislap ng kanyang mga mata sa kabilang linya. Gusto kong gawin ang pirmahan sa harap ng pamilya niyo sa darating na Thanksgiving party sa Pampanga. Gusto kong makita ng mga kamag-anak mo na malinis ang konsensya ko na ibinibigay ang lahat sa iyo. Gusto ko ring humingi ng tawad kay Nanay Ising bago ako tuluyang lumayo. Sandaling natahimik si Dennis. Marahil ay kinakausap niya si Vanessa. Pagkalipas ng ilang sandali, sumagot siya. Sige, Marissa. Magandang ideya yan, para wala na ring masabi ang mga kamag-anak natin. Pero siguraduhin mong wala kang gagawing eksena, ha? Ayoko nung gulo sa harap ng mga bisita ko mula sa Canada. Wala akong gagawing gulo, Dennis. Gusto ko lang matapos na ito. Sabi ko at dahan-dahang pinuto lang tawag. Napaupo ako ng maayos at tumingin kay Ate Ramos na nasa tabi ko. Kinuha niya ang pain, Ate. Magaling, Marissa, sagot ng abogado. Dahil sa gusto mong gawin ang pirmahan sa harap ng maraming saksi, lalo nating mapapatunayan ang bad faith nila kapag iniharap na natin ang mga ebidensya. Inihahanda ko na ang petition para sa injunction at ang mga kasong bigamy at falsification of public documents. Pero bago ang lahat, may isa pa akong kailangang gawin. Nagtuno ako sa bangko. Sa tulong ni Ate Ramos, nakuha namin ang CCTV footage ng ATM kung saan winithdraw ang pera ko. Doon, malinaw na malinaw ang nakita ko sa screen. Si Nanay Ising kasama ang isang lalaking hindi ko kilala ay panay ang withdraw mula sa account ko habang tumatawa. Ang lalaking kasama niya, nakita ko na ang mukha nito sa social media ni Vanessa. Isa itong tauhan ni Dennis na ipinadala rito para asikasuhin ang pagbebenta ng lupa. Hindi lang pala asawa at biyenan ang kalabang ko. Isang sindikato sila ng panloloko. Marissa, sigurado ka ba sa gagawin mo? Tanong ni Elena nang magkita kami kinagabihan. Papasok ka sa teritoryo nila. Marami silang tauhan. Baka saktan ka nila kapag nalaman nilang bitag ang lahat. Hindi ako mag-iisa, Elena. Sagot ko habang hinahaplos ang titulo ng lupa na nasa loob ng aking bag. Kasama ko ang katotohanan at may mga kaibigan tayong handang tumulong. Tinawagan ko si Mang Carding. Mang Carding, tulad ng napag-usapan, pakisabihan ang lahat ng mga kalaro niya ng mahjong at ang mga kapitbahay na pinagkakautangan ni Nanay Ising. Sabihin niyo, may espesyal na anunsyo si Marissa sa party ni Dennis. Siguraduhin niyo nandun ang lahat ng mga boses sa barangay. Ang hiya o kahihiyan ng pinakamabisang sandata sa kulturang Pilipino. Gusto ni Dennis ng marangyang party? Gusto niya ng pagkilala? Ibibigay ko sa kanya ang pinakamalaking kahihiyan ng buhay niya sa harap ng mga taong pinakakinatatakutan niyang makakita ng kanyang baho. 3 araw bago ang party, nakatanggap ako ng message mula kay Dennis. Isang picture ng isang gown. Pinabili kita ng gown kay Vanessa. Isuot mo ito sa party. Gusto kong magmukha kang maayos para hindi tayo mapahiya sa mga kasosyo ko. Kulay asul ang gown. Ang paboritong kulay ni Vanessa, hindi ang akin. Isang huling insulto. Isang huling pagtatangka na kontrolin pati ang itsura ko. Isinuot ko ang gown sa harap ng salamin. Bagay ito sa akin, pero hindi ito ang Marissa na kilala nila. Sa ilalim ng mamahaling tela, itinago ko ang aking voice recorder at ang mga kopya ng dokumentong magpapatunay na ako ay buhay. Dennis? Vanessa? Nanay Ising? Bulong ko sa aking refleksyon. Magdiwang na kayo, dahil ito na ang huling gabi na magagawa niyo pang tumawa. Ang cliffhanger? Sa dulo ng salamin, may napansin akong maliit na pasa sa aking leeg. Bakas ng kamay na tila sumasakal sa akin sa aking panaginip. Pero hindi na ako natatakot. Ang multo ay handa na para sa kanyang pagbabalik. Ang ingay ng tawanan sa labas ng aming ancestral house sa Pampanga ay tila tunog ng mga kampanang naghahatid sa akin sa sarili kong burol. Mula sa bintana ng dati naming kwarto,
nakikita ko ang bakuran na punong-puno ng mga tao. May malaking tent, may catering, at ang amoy ng lechon ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango ng mga bisitang dinala ni Dennis mula sa Manila at Canada. Lahat ng ito, ang handaan, ang alak, ang dekorasyon, ay galing sa dugong idinilig ko sa pagluluto ng kakanin sa loob ng 8 taon. Isinuot ko ang asul na gown na bigay ni Vanessa. Masikip ito sa bandang dibdib, tila sumasakal sa aking paghinga, pero hinayaan ko lang. Tumingin ako sa salamin. Pinahiran ko ng pulang lipstick ang aking labi. Isang kulay na kailanman ay hindi ko ginamit dahil sabi ni Dennis noon, nagmumukha raw akong maldita. Ngayon, Dennis, makikita mo ang malditang binuo mo. Bulong ko sa aking sarili. Marissa, handa ka na ba? Ang boses ni Nanay Ising mula sa likuran ko. Lumingon ako. Nakasuot ang biyenan ko ng isang terno na kulay ginto. Ang leeg niya ay pinalalamutan ng isang kwintas na alam kong galing sa perang winithdraw niya sa account ko noong 1 linggo. Mukha siyang donya, malayo sa matandang inaalagaan ko ang sugat sa paa noon. Opo, Nay, handa na ako, madiin kong sagot. Mabuti naman. Siguraduhin nung maayos ang kilos mo sa baba. Nandoon ang mga pinsan ni Dennis at ang mga business partners niya. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikahihiya namin. Banta niya bago ako tinalikuran. Pagbaba ko sa hagdan, tila tumigil ang mundo ng mga tao sa sala. Nakita ko ang mga kapitbahay nating nagbubulungan. Nakita ko si Mang Carding sa isang sulok. Tumanggo siya sa akin. Isang senyales na nandoon na ang mga taong kailangan ko. Sa gitna ng garden, nakatayo si Dennis. Katabi niya si Vanessa na nakasuot ng puting bestida, mukha siyang ikakasal. Hawak ni Vanessa ang isang batang lalaki, si Liam. Agbata ay masayang kumakain ng ice cream, walang kinalaman sa kasalanan ng kanyang mga magulang. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Anunsyo ni Dennis sa mikropono. Ang lahat ay huminto. Lumapit ako sa tabi niya. Ramdam ko ang mapanuring tingin ni Vanessa. Ang kanyang mga mata ay tila sinasabing, "You've already lost, Marissa. Just sign and go." Gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat sa pagdalo sa Thanksgiving party na ito. Pagpapatuloy ni Dennis. Alam niyo naman ang hirap ko sa Canada. At ngayon kasama ko na ang aking pamilya. Ang asawa kong si Vanessa at ang anak naming si Liam. Pero bago ang lahat, may isa tayong mahalagang kailangang tapusin. Isang usapin ng pamilya na nais namin saksihan ninyong lahat para maging malinis ang lahat. Inilabas ni Dennis ang isang folder. Ang mga dokumento para sa paglilipat ng lupa. Si Marissa, ang aking unang asawa, sabi ni Dennis at ramdam ko ang pait sa salitang unang asawa. Napagkasunduan namin na para sa ikabubuti ng lahat at para sa future ng anak ko ay itutuloy na namin ang pagbebenta ng lupang ito sa Pampanga. Marissa, narito na ang mga papel. Ang pirma mo na lang ang hinihintay ng buyer. Inabutan ako ni Vanessa ng ballpen. Ang ngiti niya ay puno ng tagumpay. Sign it, Marissa, para matapos na ang paghihirap mo. Kinuha ko ang ballpen. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko ang mga elders ng pamilya Alonzo na nakatingin sa akin ng may panghuhusga. Para sa kanila, ako ang hadlang sa pag-unlad ni Dennis. Bago ako pumirma, sabi ko, at ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa speaker. Gusto ko lang itanong sa'yo, Dennis, sa harap ng lahat ng taong ito, mahal mo ba talaga ang pamilya mo? Natawa ng konti si Dennis. Siyempre, Marissa. Kaya ako nga ginagawa ito, di ba? Para sa future ni Liam, para sa pamilya natin. Pamilya natin? Ulit ko. O pamilya niyo ni Vanessa? Kasi Dennis, sa pagkakaalam ko, ang pamilyang natin ay pinatay mo na sa Canada 8 taon na ang nakalilipas. Nawala ang ngiti sa mukha ni Dennis. Marissa, ano bang pinagsasabi mo? Pirmahan mo na yan. Bakit ko pipirmahan ng isang dokumento maglilipat ng lupa ko sa isang taong nagdeklara sa akin na patay? Nagkaroon ng matinding katahimikan. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang mukha ni Vanessa ay biglang namutla. "What are you talking about?" Sigaw ni Vanessa. Pilit na kinukuha ang mikropono. "Lasing ba itong babaeng ito?" "Hindi ako lasing, Vanessa," sabi ko habang kinukuha ang aking cellphone at ikinabit ito sa sound system na ginagamit nila.
Gusto niyo ba ng entertainment? Heto ang recording ng tawag mo sa akin nung isang gabi. Pinindot ko ang play. Ang boses ni Vanessa ay umalingaw-ngaw sa buong garden. Because dead people don't complain, Marissa. Dead people don't own lands. Just disappear. Huwag mo nang hintayin na kami pa ang magpa-disappear sa'yo ng tuluyan. Lalong lumakas ang bulungan ng mga tao. Si Nanay Ising ay napaupo sa silya, tila hihimatayin. Si Dennis ay akmang susugurin ako para kunin ang cellphone. Pero bago siya makalapit, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng gate. Bumaba si Ate Ramos kasama ang dalawang lalaking nakauniporme ng pulis. Dennis Alonzo? Vanessa Miller? Sigaw ni Ate Ramos. May hawak kaming warrant para sa inyong dalawa para sa kasong falsification of public documents at bigamy. At Nanay Ising, may warrant din kami para sa iyo para sa kasong qualified theft. Nagkagulo ang party. Ang mga bisita ay nagsimulang magtayuan at mag-alisan. Si Vanessa ay nagsimulang sumigaw at mag-hysterical, habang si Dennis ay nakatayo lang dun, tulala, habang tinitingnan ng ballpen na hawak ko pa rin. Akala mo ba, Dennis, ang pananahimik ko ay kahinaan? Bulong ko sa kanya habang papalapit ang mga pulis. Hindi ako ang namatay, Dennis. Ang pag-ibig ko sa'yo ang napatay mo. At ngayong gabi, sisiguraduhin ko sa kulungan nyo itutuloy ang Thanksgiving nyo. Pero bago pa man madala ng mga pulis si Dennis, isang malakas na sigaw mula kay Nanay Ising ang nagpatigil sa lahat. Marissa! Ang bata! Si Liam! Napalingon ako. Ang bata ay wala na sa tabi ni Vanessa. Ang pinto ng aming lumang bodega sa likod ng garden ay nakabukas at may makapal na usok na nagsisimulang lumabas mula rito. Ang makapal na usok na nagmumula sa bodega ay tila isang maitim na kumot na bumabalot sa kanina lang ay masayang selebrasyon. Nagsisigawan ang mga tao, nagtatakbuhan papalayo, habang ang amoy ng sunog na kahoy at luma na kagamitan ay humahalo sa amoy ng lechon. Liam! Ang anak ko! Hiyaw ni Vanessa. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa bodega, pero nang makita ang liyab ng apoy sa pintuan, napaatras siya. Humahagulhol siya, nakaluhod sa damuhan, pero wala siyang magawa. Si Dennis naman ay tila tuod na nakatayo. Nakatingin siya sa mga pulis na nasa harap niya at sa nagliliyab na bodega. Nawalan siya ng bait. Hindi alam kung sino ang ililigtas, ang kanyang kalayaan o ang kanyang anak. Dennis, gawin mo ang paraan! Iligtas mo ang anak natin! Sigaw ni Vanessa habang sinusubukang kaladkarin ng asawa. Pero si Dennis ay lumingon sa mga pulis at nagsimulang umatras tila balak tumakas sa gitna ng kaguluhan. Hindi ko na nagawang mag-isip. Sa harap ng lumiliyab na bodega, nakalimutan ko ang galit, nakalimutan ko ang pagtataksil, at nakalimutan ko ang asul na gown na suot ko. Ang tanging nakikita ko ay ang mukha ng isang batang walang kamalay-malay na naging biktima ng kasakiman ng kanyang mga magulang. Marissa, wag! Delikado! Sigaw ni Ate Ramos pero huli na. Kumuha ako ng isang pitzel ng tubig sa mesa ng catering, ibinuhos ito sa aking sarili, at kinuha ang isang basang tablecloth. Itinakip ko ito sa aking ilong at dibig at sumugod sa loob ng makapal na usok. Liam! Liam! Sigaw ko. Umuubo ako, humihapdi ang aking mga mata, at halos wala akong makita. Ang init ay tila nanunuot sa aking balat. Narinig ko ang mahinang iyak mula sa ilalim ng isang bumagsak na cabinet sa dulo ng bodega. Liam, narito si Tita Marissa! Huwag kang matakot! Nakita ko ang maliit na kamay ng bata. Nanginginig siya, nakasiksik sa sulok, yakap ang kanyang laruan. Mabilis ko siyang binuhat at binalot ng basang tela. Sa gitna ng naglalagablab na apoy, isa lang ang nasa isip ko. Hindi ko hahayaang may mamatay na inosente sa gabing ito. Nang makalabas ako mula sa bodega, bit-bit ang bata. Sinalubong ako ng katahimikan bago ang malakas na palakpakan at hiyawan ng mga tao. Napaubo ako ng matindi, itim ang mukha mula sa uling, at sira-sira ang gown na bigay ni Vanessa. Agad na hinablot ni Vanessa ang bata mula sa akin ng walang pasasalamat. Liam! Oh my God, you're safe! Lumapit ang mga bumbero at pulis. At doon, sa gitna ng liwanag ng mga sirena, nakita ko si Dennis. Hawak na siya ng dalawang pulis,
Nakapusas ang mga kamay. Si Nanay Ising naman ay nakaupo sa damuhan, nakayuko at umiiyak habang binabasahan ng kanyang mga karapatan. Marissa, mahinang tawag ni Dennis. Ang kanyang boses ay wala ng autoridad. Puno ito ng kahihiyan. Marissa, pakiusap. Ang bata. Patawarin mo ako. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Wala na akong nararamdamang galit. Tanging habag na lang para sa taong kinailangan pang maging kriminal para lang sa pera. Niligtas ko ang anak mo, Dennis, hindi dahil sa iyo, sabi ko, habang pinapahid ang uling sa aking muka. Niligtas ko siya dahil hindi siya katulad niyo. At tungkol sa patawad, ibigay mo yan sa sarili mo habang nasa loob ka ng kulungan. Lumapit si Vanessa, yakap-yakap si Liam. Akala ko ay magpapasalamat siya, pero ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng put. Akala mo ba nanalo ka na? We have lawyers in Canada. Hindi niyo kami matatalo rito sa probinsya niyo. Vanessa, singit ni Ate Ramos habang ipinapakita ang isang dokumento. Ang mga abogado niyo sa Canada ang unang tumalikod sa inyo nang malaman nilang ginamit niyo ang korte doon para sa presumptive death fraud. Nag-issue na ang Canadian Embassy ng cancellation ng citizenship ni Dennis dahil sa bigamy at fraud. Hindi lang kayo rito makukulong. Mawawalan din kayo ng karapatang gumalik doon. Nabitawan ni Vanessa ang kanyang bag. Ang mukha niyang kanina ay puno ng yabang ay naging mukha ng isang talunang desperada. Tiningnan ko ang kabuuan ng aming bahay. Ang party na dapat ay selebrasyon ng kanilang tagumpay ay naging eksena ng kanilang pagbagsak. Ang bawat palamuti ay nakasabit pa rin, tila nanunuya sa kanilang kalagayan. Nay? Tawag ko kay Nanay Ising. Tumingala si siya akin. Basa ng luha ang muka. Marissa, anak, nagkamali ako. Nadala lang ako sa mga pangako ni Dennis. Patawarin mo ako. Nay, walang taon kitang inalagaan. Walang taon kitang itinuring na ina. Sabi ko, at naramdaman ko ang huling patak ng luha sa aking mata. Ibinigay ko ang lahat sa'yo, pero nakuha mo pa akong nakawan, pati ang pambili ko ng pagkain. Ang batas na ang bahala sa inyo. Habang isinasakay sila sa sasakyan ng pulis, lumapit sa akin si Mang Carding at ang iba pang mga kapitbahay. Marissa, hanga kami sa'yo. Ikaw ang tunay na may-ari ng lupang ito. Tumalikod ako at naglakad patungo sa dulo ng garden, kung saan nakatayo ang puno ng mangga na itinanim pa ng tatay ko. Hinawakan ko ang balat ng puno. Tay, Nay, nabawi ko na po ang lupa natin. Bulong ko. Ang cliffhanger, habang pinapanood ko ang pag-alis ng mga sasakyan ng pulis, napansin ko ang isang maliit na folder na nalaglag mula sa bag ni Vanessa sa gitna ng kaguluhan. Pinulot ko ito at binuksan. Hindi ito dokumento ng lupa. Ito ay isang sulat ng pagkilala mula sa isang international culinary school, naka-address sa akin, Marissa Alonzo. Isang aplikasyon na hindi ko kailanman ginawa. Sino ang nagpadala nito? At anong plano ang inihanda ng tadhana para sa aking bagong simula? Ang aming ancestral house sa Pampanga ay muling binalot ng katahimikan kinabukasan. Wala na ang mga tent, wala na ang ingay ng mga bisita, at tanging ang itim na bakas ng sunog sa bodega ang nagpapaalala sa bagyong dumaan kagabi. Pero sa loob ko, sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, payapa ang aking pakiramdam. Naupo ako sa veranda, bitbit ang folder na nakita ko kagabi. Isang sulat mula sa isang sikat na culinary institute sa Manila. Marissa, nahanap na namin kung sino ang nagpadala niyan. Sabi ni Elena habang papalapit sa akin, may dalang 2 tasa ng kape. Sino? Tanong ko. Si Claire, yung dating secretary ni Dennis sa Toronto. Nung panahon na pinaplano ni Dennis ang annulment at ang pagdedeklara sa iyo na patay, madalas ning iwan ang mga notebook mo sa opisina. Yung mga notebook kung saan nakalista ang mga recipe mo ng kakanin at ang mga pangarap mong magkaroon ng malaking business. Nabasa ni Claire ang lahat ng sakripisyo mo. Sabi niya sa akin, "A woman who can cook with so much love despite the pain deserves to be known by the world." Napangiti ako ng may halong pait. Habang binubura ni Dennis ang pangalan ko, may isang taong hindi ko kakilala ang pilit na nag-aangat sa akin. Marissa, kailangan nating pumunta sa presinto.
paalala ni Ate Ramos na kararating lang. Kailangan formal na ihay ng mga testimonya at humihiling si Dennis na makausap ka bago sila ilipat sa provincial jail. Huminga ako ng malalim. Hindi ko alam kung handa na ako makita muli ang kanyang muka. Pero alam kong kailangan ko ito para sa aking tuluyang paglaya. Sa loob ng presinto, ang amoy ng lumang bakal at pawis ay nanunuot sa ilong. Nakita ko si Nanay Ising sa isang selda. Nakaupo sa sulok. Malayo sa imahe ng Donya na ipinakita niya kagabi. Sa kabilang selda naman ay si Vanessa. Wala na ang ayos ng kanyang buhok, wala na ang kanyang shades, at panayang sigaw niya sa mga pulis tungkol sa kanyang human rights. Marissa! Marissa, tulungan mo ako! Sigaw ni Vanessa nang makita ako. I'll give you everything! Just tell the police it was all Dennis's fault. Siya ang nagplano ng lahat. I was just a victim too. Hindi ko siya sinagot. Tiningnan ko lang siya nang may paghamak. Ang babaeng dati ay tila reyna sa paningin ko ay isa na lang palang duwag na handang manglaglag ng iba para iligtas ang sarili. Dinala ako ng pulis sa isang maliit na kwarto kung saan naghihintay si Dennis. Nakaposa siya, nakayuko, at ang kanyang mga mata ay mamula-mula. Marissa? Mahina niyang simula. Salamat at pumunta ka. Anong gusto mo, Dennis? Gusto ko lang humingi ng tawad. Alam kong huli na pero Marissa, totoo ang pagmamahal ko sa'yo nung una. Nadala lang ako sa ganda ng buhay sa Canada sa pressure na maging successful. Dennis, huwag mo nang gamitin ang pagmamahal sa harap ko. Ang pagmamahal ay hindi pumupatay ng pagkatao sa records. Ang pagmamahal ay hindi nagnanakaw ng lupa ng mga magulang ang asawa nila. Marissa, paano si Liam? Paano ang anak ko? Kung makukulong kaming dalawa ni Vanessa, sino ang mag-aalaga sa kanya? Pakiusap, baka pwedeng i-drop mo na ang kaso laban kay Vanessa para sa bata. Natawa ako ng mapait. Hanggang sa huli, ginagamit pa rin niya ang damdamin ko. Ang anak mo ay nasa pangangalaga ng DSWD at ng mga kamag-anak ni Vanessa na maayos ang pag-iisip. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong lalaki siyang hindi katulad mo. Pero Dennis, ang hustisya ay hindi nakikipag-bargain. Pinatay mo ang Marissa na asawa mo. Ngayon, harapin mo ang Marissa na biktima mo. Tumayo ako at hindi na lumingon pa. Sa bawat hakbang ko palabas ng presinto, parang may mga tanikala na nalalaglag mula sa aking mga balikat. Ati Ramos, ituloy ang lahat ng kaso. Siguraduhin nating walang makakalabas hanggat hindi nababayaran ang bawat sentimong ninakaw nila. Madiin kong sabi. Pagbalik ko sa Pampanga, hinarap ko ang aking mga kapitbahay. Sa tulong ni Elena, nagdesisyon akong buksan ang aking sariling negosyo sa mismong lupang pinag-agawan namin. Hindi na lang ito maliit na gilingan ng kakanin. Ito ang magiging simula ng Marissa's Heritage Kitchen. Isang linggo ang lumipas. Habang inaayos ko ang mga kagamitan sa kusina, may dumating na isang delivery truck. May dalang mga makabago at mamahaling kagamitan sa pagluluto. Kanino galing ito? Tanong ko sa driver. Sa isang anonymous donor po, ma'am. Sabi rito, for the woman who survived the fire and the ghost of her past. Tumingin ako sa paligid. Ang aking lupa ay muling nabubuhay. Ang mga manga ay nagsisimula ng mamulaklak. Pero habang binubuksan kong isa sa mga kahon, may nakita akong isang maliit na sobre na nakadikit sa ilalim. Isang lumang litrato. Ang litrato namin ni Dennis nung bago siya umalis. Pero may isang bahagi na punit. At sa likod nito may nakasulat na mensahe sa panulat ni Nanay Ising. Marissa, hindi lahat ng lihim ay nasa baul ko. May isa pang nakabaon sa ilalim ng puno ng mangga. Bago ka magsimula ng bago, alamin mo ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng tatay mo. Napatigil ako. Ang pagkamatay ng tatay ko? Sabi ni Dennis noon, inatake siya sa puso dahil sa pag-aalala sa nabaon naming utang. Pero bakit may ganitong mensahe si Nanay Ising? Hawak ang isang maliit na pala, tumayo ako sa ilalim ng matandang puno ng mangga. Ang hangin ng hapon sa Pampanga ay tila may ibinubulong na hindi ko maintindihan. Dito sa ilalim ng punong ito, madalas kaming magpahinga ni tatay noon pagkatapos niyang magsaka. At dito rin, ayon sa sulat ni Nanay Ising, nakabaon ang huling piraso ng katotohanang wawasak sa 8 taon kong pagkabulag.
Nagsimula akong maghukay. Hindi malalim ang hukay nang tumama ang pala ko sa isang matigas na bagay. Isang kalawanging lata ng biskwit. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuksan ko ito. Sa loob, may isang plastik na naglalaman ng mga lumang papel at isang liham na may sulat kamay ni tatay. Para kay Marissa, ang bungad nito. Binasa ko ang sulat na tila naririnig ko ang boses ni tatay. Isinulat niya ito isang linggo bago siya pumanaw. Nakasaad doon ang katotohanang pilit itinago ni na Dennis at Nanay Ising. Hindi inatak sa puso si tatay dahil sa utang. Inatak siya dahil natuklasan niyang ninanakaw ni Dennis ang pondo ng kooperatiba na ipinagkatiwala sa aming pamilya. Sinubukan si tatay na pigilan si Dennis, pero tinakot siya nito na ipapakulong ang buong pamilya kung magsasalita siya. At ang pinakamasakit, may kalakip na life insurance policy si tatay. 1 milyong piso ang nakuha ni Dennis at Nanay Ising nang mamatay siya. Perang sapat na sana para bayaran ang lahat ng utang at hindi ko na kailangang magpakuba sa pagtatrabaho. Pero ginamit nila ang perang yon para pambayad sa recruitment agency ni Dennis patungong Canada. Habang ako ay iniwan nilang may pasa ng utang na wala naman palang katotohanan. Napaupo ako sa damuhan. Yakap ang sulat ni tatay. Ang bawat patak ng pawis ko, ang bawat sentimong ipinadala ko, ay naging puhunan nila mula sa kamatayan ng sarili kong ama. Hayop kayo! Bulong ko sa gitna ng paghikbi. Pinatay niyo ang tatay ko. Pagkatapos ay ginamit niyo pa siya para gawin akong alipin. Tumayo ako. Hindi na ako iiyak para sa kanila. Ang mga luhang ito ay para kay tatay. 1 buwan ang lumipas. Sa harap ng aming bahay, isang malaking signage ang nakasabit. Marissa's Heritage Kitchen. Ang dating bodega na nasunog ay isa na ngayong modernong kusina. Sa paligid nito, naroon ang mga kababaihan sa aming barangay, mga asawa ng OFW na iniwan o kinalimutan na rin ng kanilang mga kabiyak. Binigyan ko sila ng trabaho at bagong pag-asa. Dumating si Ate Ramos bit-bit ang magandang balita. Marissa, final na ang desisyon ng korte. Bukod sa pagkakakulong ni na Dennis at Vanessa, iniutos din ang asset forfeiture. Lahat ng nakaw na yaman nila sa Canada na na-trace sa mga padala mo ay ibabalik sa'yo. At ang lupa, hinding-hindi na ito pwedeng galawin ng kahit sino. Salamat, Ate. Pero ang pinakamahalagang nakuha ko ay hindi ang pera. Sabi ko habang nakatingin sa mga babaeng masaya nagluluto. Kundi ang pagkatao ko na akala ko ay wala na. Bago lumubog ang araw, pumunta ako sa sementeryo. Inilagay ko ang sulat ni tatay sa ibabaw ng kanyang puntod at sinilaban ito. Pinanood ko ang pag-abo ng mga kasinungalingan. Tay, malaya na po tayo, bulong ko. Wala na po tayong utang sa kanila. Sila na po ang may utang sa atin, at ang batas na ang maniningil niyon habang buhay. Sa huling pagkakataon, binuksan ko ang aking cellphone. Isang balita ang lumabas. Ang kaso ni Dennis Alonzo ay naging babala sa lahat ng mga OFW na nag-aakalang pwedeng burahin ang kanilang mga asawa sa Pilipinas. Ang Marissa Law ay isinusulong na ngayon para mas maprotektahan ang mga tulad ko. Naglalakad ako pabalik sa aking kusina nang makita ko ang isang batang lalaki na nakatayo sa gate. Si Liam. Kasama niya ang kanyang tita, ang kapatid ni Vanessa na kumuha sa kanya. Tita Marissa! Tawag ni Liam. Tumakbo siya sa akin at yumakap. Hindi ko magawang magtanim ng galit sa bata. Siya ang tanging inosente sa lahat ng ito. Kumusta ka, Liam? Tanong ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Aalis na po kami, tita. Babalik na po kami sa Canada. Sabi ni tita, doon na muna ako titira habang wala pa si daddy at mommy. Ngumiti ako at iniabot sa kanya ang isang kahon ng suman na bagong luto. Dalhin mo ito. Tikman mo ang luto ng tita Marissa mo. At tandaan mo, Liam, kahit anong mangyari, maging mabuting tao ka. Huwag ka magsisinungaling. Pinanood ko ang pag-alis ng sasakyan nila. Hindi ko alam kung magkikita pa kami, pero alam kong wala na ang bigat sa puso ko. Pumasok ako sa loob ng aking heritage kitchen. Amoy ng gata, asukal at dahon ng saging ang sumalubong sa akin. Ito ang amoy ng aking tagumpay. Ito ang amoy ng aking bagong buhay.
Tumingin ako sa malayo sa abot tanaw kung saan ang langit ay kulay ginto. 8 taon akong naging multo ng sarili kong buhay. Ngayon, ako na ang reyna ng sarili kong tadhana. Dahil ang isang babaeng marunong bumangon mula sa sarili niyang abo ay hindi na muling matatakot sa anumang apoy. Ako si Marissa Alonzo. Buhay ako. At heto ang aking kwento.